So, good morning everyone. So, in today's tutorial, magkakaroon tayo ng drawing tutorial paano natin gagawin ang plate 3 natin, which is, ang title nun is Dimensioning Practice and Principles. Before that, tingnan muna natin yung mga kakailanganin natin na materials sa paggawa nitong ating plate number 3. So first, syempre, kailanganin natin ng pencil. Ayan, any type of pencil. Then, gagamitin natin yung dalawa natin na unipins, yung 0.5 for border and for drawing proper, at saka yung 0.2 natin, or much smaller, for 0. Or para naman to sa lettering and sa paglalagay ng mga dimensions. Okay, so gagamitin tayo ng ruler. If meron kayong mga extra ruler, mas maganda. So I have here a 12-inch ruler. Then, mga triangles natin. Isang 90 by 60 by 30. Tinatawag to na 30, 60, 90 triangle. At isang 45, 45, 90 triangle. So ayan. Kasi ito 45 degrees ito. 45 degrees. Ito naman is 90 degrees. And ito naman, this is a protractor. This is used to measure angles. Then, gagamit din tayo ngayon ng compass. Ito yung compass. So, kakailanganin natin to create circles. Yung mga circles sa drawing natin. Then, eraser. Pang-erase ng mga trace lines natin. And then, yung tape. Itong tape, ginamit ko siya to secure yung ating drawing plate. So, kung papansinin nyo, na-secure ko na yung drawing plate ko. So, linisan lang natin. Na-secure ko na yan. And, as you can see, may nilagay ako dito na ruler. And, itinape ko siya para ma-fix yan. Yan, di yan gumagalaw. Ang purpose niyan, yung extra ruler na yan na nandito. Kasi, once I used, ito, sa example, itong ating triangle, yung paggawa ko ng vertical, mapapadali na lang. Ang paggamit nito is itong line na naan dito sa dulo, kailangan landyan din yung mismo yung edge ng ating plate. Kaya as you can see, kung nasaan yung edge ng ating ruler, nandun din yung edge ng plate natin. Kasi ito is igaganon na lang natin siya. So kung papansinin nyo, dito sa part na to, directly naka-align na siya. Yung nandito sa edge, yung nandito sa part na to. So, kahit anong gawin natin, naka-align na yan sa edge. Hanggang dito sa kabilang side, naka-align na rin yan dun sa edge niya. Ayan, yun nandito. So, mas madali na ang paggawa ng vertical since i-slide na lang natin itong ating triangle. Okay, so yun yung ginagawa. So, i-press ko lang to kasi medyo umaangat para hindi umangat yung triangle. Once na, in-slide ko na siya dito sa ating guide ruler. Guide ruler to. Ito na yung magsisilbi nating guide. Okay? So, yun yung ating setup. So, gawa muna tayo ng border. So, kung naalala natin, ang border natin is from edge. Magmi-measure tayo ng 1 cm. So, ilalagay ko na siya sa 1. Ang 1 cm natin is hanggang sa 2. Ayan. And dito rin sa kabila, may measure din ako ng 1 cm. Sa taas, 1 cm din. Then, another 1 cm here. And sa baba, another 1 cm. So, yan. Okay, so kung napapansin nyo, itong 1 cm na to, na aking mineasure kanina, ito, this point, yan na lang ang iti-trace ko, patayo, vertical. In case na kulang man, pwede ko na lang yan na i-extend. Same with this. Ito ang advantage kapag mayroong guide ruler sa baba. Mas madali na lang yung pag-trace natin. And
itong nandito sa baba, since wala tayong guide ruler na vertical, i-trace na lang natin yung dalawang point na pinag-mark natin. Ayan, dyan. Tsaka yung nandun sa taas, yung dalawang point. Then ito, pwedeng i-extend na lang natin siya para mas madali. Wait, may anino kasi. Ayan, para walang anino, nakikita natin. Ayan. At ito, extend din natin itong 1 cm dito. Ayan o, 1 cm siya as you can see. Okay? So next, gawin natin yung pagsusulatan natin dito. 'Di ba from here, may measure tayo ng 4 cm pataas. So, gamitin natin ito. This is 1. Dito natin para 2, ay 3, 4. Ayan. 1, 2, 3, 4. Sa kabilang side din, lagyan din natin. So, 1, 2, 3, sa 4, at saka hanggang sa 5. Then, connect natin yung mga yan. This extends from start up to finish. Ito rin, mag-extend din to. Galing dito hanggang dito. Next is yung measurement naman natin dito. So, diba, from here, magbe-measure tayo ng 3 muna. 1, 2, 3. Dito siya. Then, after nyan, may measure tayo ng 6. Kahit saan nyo siya ilagay, as long as nandyan siya sa whole number, bilang na lang tayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mark. Then dito, 6 ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Then, another 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then ito, dito na tayo sa kabila magme-measure. Sa kabilang side, measure tayo ng 3. 1, 2, 3. Then, gawan natin na yon ng mga vertical. Ayan. There. And then, diba, ito yung may line lang. Diyan. Itong dalawang to. So, yan natin, dyan natin isusulat yung ating dito sa part na to. Siya lang ang may line galing dito hanggang dito. And, ito hanggang dyan. Yan. So, yan yung sa border natin. After that, pwede na natin siyang i-trace gamit yung ating 0.5 unipin. So, di ba yan yung pang-trace natin ng
border yung ating 0.5. So, unahin ko muna tong mga vertical na maliliit. Ingat-ingat lang once tracing para hindi tayo magkaroon ng error sa pagtitrace. Ito naman na mga patayo ang ating i-trace. Na-extra ko here na ruler na mas manipis. At sa maikli, itong maikli na lang din. Yan. Yan na yung border natin. So, ang sunod is gawin na natin yung lettering natin. Bago tayo mag-lettering, di ba unang ginagawa natin is to create mga guidelines. Di ba? Kailangan may guidelines para hindi sumusobra yung lettering natin sa guidelines. So, yun yung mga kailangan natin. If may mga dumi-dumi, pwede nyo siyang i-erase para malinis pa rin yung ating plate. Ayan. So, in making guidelines, itong lapis, mas tatasahin ko pa. Kung wala kayong mahanap na pantasa, kuha kayo ng papel, ganyanin nyo siya. Ayan. Para mas tumulis yung lapis natin. Mas maganda kasi kung matulis yung lapis. Dito natin sa hindi nakapatong sa plate. Kasi baka dumulas, madumihan pa yung plate natin. Ayan, matulis na siya. Gawa tayo ng guidelines. In the past video, yung guidelines na pinagawa ko is
by 1 cm lang yun nandito, 'di ba? Pwede natin gawin na by 2 cm para mas lalong lumiit yung ating paggawa ng guidelines. So from here sa line na to, kuha ko ng 2 mm, bali yan na yung upper guideline ko. And galing sa baba 2 mm din, yan na yung lower guideline ko. Gagawin ko yan sa lahat. Dito rin sa kabilang side. Two, 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 two. Then connect natin siya. Light lang light lang na paggamit ng lapis. Kasi guidelines lang naman yan. Kumbaga, dapat hindi sumobra dyan yung lettering nya. And napansin ko dun sa lettering nyo, avoid necessary design sa mga letters, like yung mga pinapakulot-kulot. That is not applicable dito sa atin. Extend ko to hanggang dito. Yan yung guideline. So, sana visible yung guidelines para makita natin. Then, pwede na natin yan na gawa ng lettering. Di ba ang unang nakalagay dito is our school. Then, dito is course name. Dito is plate title. Ito is name of student. Magaan lang. Ito is instructor. Engineer. Jeremy Balang. Dito is section. Dito is rating. Dito is plate. Number. Yan. Then, lagay nyo yung section nyo dito. So, example, 1G. Yan. Then, plate number 3 dito. Ang plate title is dimensioning practice and principles. Ang course name is ID1 Industrial Drawing 1. School is
BCC. Ayan, since may mga guide na ako nang isusulat, pwede ko na siyang i-trace by using 0.2 unipin. Okay, 0.2 ang unipin na gagamitin natin. Since I am a lefty, kaliwete ko, ang kadalasan na ginagamit na technique ko is galing dito ako papunta doon para hindi ko na i-smudge. Kung right ka naman, galing ka dito, papunta ka dito. Kasi dito mo masusulatan, tapos papunta na dito. But since kaliwete ako, dito ako magsisimula, papunta sa kabila. Kanya-kanyang technique na lang yan ng gagawin. So, unahin ko tong plate number sa pagsusulat. Yan, plate number. This is plate number 3. Sunod ko yung section. Then, dito yung rating. Sa taas, name of student. Then, lagalagay nyo dito yung pangalan nyo. Yan. Then, dito sa baba is instructor. Lagay yung pangalan ko. Engineer. Jeremy Balang. Kung medyo napapagod, pwede namang magpahinga. So, dito is plate title. Dimensioning, practice, and principles.
dimensioning. Practice and principles. Ayan. Dito, course name. Course name natin is, lagyan muna ng ID1 sa taas. Sama na natin yung code. ID-1. Sa baba nun is Industrial Drawing 1. Yan, Industrial Drawing 1. Dito is school, then BCC sa gitna. So, yan. Yan yung ating plate na gagawin for dimensioning, practice, and principles. Papakita ko ngayon yung magiging plate natin. So, heto na yung ating magiging plate. So, dalawa siya. Ito, tas ito. So, ito yung gagawin nyo na plate para dito sa plate 3 natin, which is dimensioning practice. So, meron tayong dimensioning ng lines, merong sa angles, and merong sa radius, may mga circles. So, yun yung gagawin natin ngayon dito sa plate natin. So, we will continue this plate in a separate video para mas maintindihan natin and mas mabagal yung paggawa natin. So, thank you, and check nyo yung separate video for this plate number 3.